Kamusta pong muli mga kababayan, mga katambay? Si Katambay Manong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng ating bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong nilabas po ng Pangulong Marcos, yung kanyang pahayag ng sinasabi niya po na malawakang resignation po. Yung massive resignation po ang kailangan po ng kanyang gabinete mga katambay. Kaya po ito, laman po ito ng mainstream media na nagsusumiti na po, nagpapasa na po ng kanilang courtesy resignation ang mga secretaries po niya mga katambay, ang kanyang gabinete. Ito po, pakinggan po natin ang balita dito sa courtesy resignation ng mga tinalaga niya. Marami na po ito, mahigit 20 na po ito. Ito po, pakinggan po natin. Sunod-sunod na naghain ng courtesy resignation at naglabas ng pahayag ang ilang miyembro ng gabinete kasunod ng panawagang pagbibitiw ni Pangulong Marcos. Nagbabalita at nagseserbisyo sa Malacanang si Christian Yosores. Christian! Jeff, agad tumugon ang ilang miyembro ng gabinete sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbitiw sa pwesto at hain ng courtesy resignation. Sa huling pagtataya, mahigit 20 mula sa mahigit 30 miyembro ng gabinete ang nagkumpirma sa Malacanang Press Corps at naglabas ng kanilang mga pahayag at panayam na naghain o maghahain na ng courtesy resignation. Kabilang narito, sina Transportation Secretary Vince Dizon, PSWD Secretary Rex Gatchalian, DILG Secretary John Vic Rimulya, MMDA Chairman Romando Artes, Tourism Secretary Cristina Frasco, Budget Secretary Amena Pangandaman, Finance Secretary Ralph Recto, Solicitor General Merado Guevara, DMW Secretary Hans Leo Cacdac, CICT Secretary Henry Aguda, Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, Communications and Interim Secretary J. Ruiz, Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr., Labor Secretary Benvenido Laguesma, ESDA Director General Jose Benitez, Executive Secretary Lucas Bersamin, DepEd Secretary Arsenio Balisacan, Presidential Advisor for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go, DAR Secretary Conrado Estal III, Energy Secretary Rafael Otilla, Education Secretary Sani Angara, DNI Secretary Tony Julio Loizag at ang pinakahuli sa ngayon ay si Defense Secretary Gilberto Chodoro. Pare-parehong naghayag ng suporta sa hakbang ng Pangulo ang mga nasabing opisyal na nauunawa naman ang layunin ng Presidenteng linisin at ayusin ang hangin ng administrasyon para mahatid ang pangangailangan ng mga Pilipino. Yan pa mga katambay at pakinggan pa rin po natin ito isang balita. UNTV Newsbreak. Ilang pa mga miyembro ng gabinete ang nagpahayag na handa silang magsumite ng courtesy resignation alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang pahayag, sinabi ni Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman na magsusumite siya ng kanyang resignation at suportado niya ang lahat ng desisyon ng Pangulo. Anya, naniniwala siya na nais lamang ni PBBM kung ano ang makabubuti para sa sambayan ng Pilipino. Handa si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac na magsumiti ng kanyang resignation ngayong araw. Suportado rin ni Finance Secretary Ralph Recto ang direktiba ni PBBM kaya tatalima rin siya sa kautusan ng Pangulo. Naniniwala rin si Tourism Secretary Cristina Frasco na naglilingkod lamang sa pleasure ng Pangulo ang mga Cabinet Secretary kaya't handa rin siyang magsumite ng kanyang courtesy resignation. Samantala, nakapagsumite na ng kanyang courtesy resignation si Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. at ipinaubayan na sa Pangulo kung mananatili siyang bahagi ng gabinete. Nilinaw ng Commission on Elections na hindi bahagi ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Chairman George Erwin Garcia. Kaya't hindi siya saklaw ng hinihiling na courtesy resignation ng Pangulo. Ang Commission on Elections ay isang independent constitutional commission na direktang may pananagutan sa sambayanang Pilipino. Pwede lamang sila ang matanggal sa pamamagitan ng impeachment o kung sila ay kusang magbibitiw sa pwesto. Yan po mga tambay, hindi po kasali ang COMELEC chairman mga tambay. Sila po ay direktang naglilingkod sa taong bayan. Pero malawak ang dayaan po. Mukhang ang pinaglilingkuran po yata nila politiko, mga tambay. Unbelievable. Ito po yung mga na nag-file na po ng resignation, courtesy resignation po mga kabayan. Mahigit 20 na po yan.
ang mga nag-file. Grabe po, no? Grabe po. 3 taon, mga tambay. Ang nasayang po, 3 taon sa atin. Nasayang, marami po. Pera. Nasayang, napakaraming pera, mga kabayan. Ngayon, ipinakita po ng Pangulong Marcos na talaga pong palpak, di umano. Palpak po ang kanya pong panunungkulan. Sa loob po ng 3 taon, nakita nyo po, naging grabe. Napakarami pong nasayang. Pera, panahon. Pero ganito lang po ang dinanas po ng bansa sa pagiging mahinang leader po yata. Yung sinasabi pong ni dating Pangulong Duterte na nagkaroon tayo ng presidente na weak leader. Ito po ang dinanas po ng ating bansa. Nakita nyo po. First time po nangyari ito. Ngayon ko lang po yata nasaksihan ito na ganito po. Malawakan, ha? Massive. No? Papalitan mo kung pinare-resignation mo lahat. Kailangan magpasa sila lahat ng resignation. Grabe, no? Ng courtesy resignation, lahat halos ng gabinete mo. Ibig sabihin, hindi lahat parehas mo na hindi nagtrabaho ng maayos. Dahil nagmumula po kasi sa puno 'yan. Di po ba? Sa puno po kasi nagmumula 'yan eh. Yung yan katulad po niyan. Nagpahayag ka sa gabinete mo na kailangan magsumiti sila ng mga courtesy resignation nila. Ibig sabihin nun, mahina ka. Dahil una-una, walang direksyon eh. Walang direksyon po ang pamamahala niya. Wala po yata direksyon. Di ba? Walang direksyon eh. Yung kanyang panunungkulan bilang Pangulo, 3 taon eh. Saan patungo? Walang direksyon. Di ba? Hindi mo nagampanan. Ibig sabihin, mahina ka. Nasaan na yung sinasabi mo yung gagawin mo sa bansa? Pagtugon sa kahirapan. Di ba? At pagtugon sa mga Pilipino na kailangan magkaroon ng magandang buhay. At nasaan na yung sinasabi mong better more? Yung bill, better more. At nasaan na yung lalabanan mo ang korupsyon? Lalabanan mo ang pulburon, ang droga. Lalabanan mo ang makakaliwang grupo. Di ba? Walang direksyon eh. Bagkus, lumaganap ang lahat. Lumaganap ang kahirapan. Lumaganap ang korupsyon. Lumaganap ang pulburon. Lumaganap ang krimen. Lumaganap at lumalawak na naman ang makakaliwa. Walang direksyon. Di po ba dapat kayo rin po mag-file din po, magsumite rin po ng courtesy resignation sa mga Pilipino? Di ba? Hindi po ba dapat, Mr. President, kayo po ang mag-file na po? Mag-give up na po. Dahil yung 3 taon po sinayang nyo. Grabe. Di po ba? Ano po ang ginawa ninyo? Nakita ng mga Pilipino. Ano po nakita namin? 3 taong pamumulitika sa mga Duterte. Nagtagumpay po ba kayo sa pamumulitika? Di po ba hindi? Kinasuklaman kayo ng majority ng Pilipino. Naging Judas po kayo ang tingin ng mga Pilipino. Judas, taksil sa bayan. Hinudas ang isang Pilipino. Samantalang lahat ng sinabi nyo ay kinakain nyo pagdating po sa ICC. Di ba? Hindi natin yan tatanggapin. Hindi natin papapasukin yan. Walang jurisdiction sa atin yan. Pero matagal na pala nag-iimbestiga. At tayo pa ang naghatid sa dating Pangulong Duterte sa ICC. Di po ba? Di po ba kayo ang mahina? Sa leader kasi yan eh. Pag magaling ang leader, lahat po yan magaling, susunod yan. Pagka mahina ang leader, lahat po yan magiging kanya-kanya, magiging mahina rin yan. Di po ba? Kaya nga follow the leader eh. Pagka ang leader ay may issue ng pulburon, baka yung iba dyan, di umano nagpupulburon rin. Di kaya?
Hindi po ba dapat mag-file na rin kayo, mag-submit rin kayo? At nang mapalitan naman kayo, pwede naman 'yon, di ba? Pwede naman po magbitaw na kayo. At mapalitan na, may vice presidente naman. Di po ba? Dahil 3 taon na sinayang nyo. Baon pa sa utang ang mga Pilipino. Baon pa kami. Binaon nyo kami sa utang. Na wala naman kami nakita. Ang nakita lang namin, korupsyon, ayuda, at ang pinagmamalaki nyong kadiwa. Yan po ba ang solusyon sa bansa? At nasaan na yung pinagmamalaki nyo? Na mga mag-i-invest sa ating bansa. Mga investor. Nasaan na yun, Mr. President? Isang damukal ang ginawa nyong biyahe. Ano sinabi nyo? Para magbigay ng maraming trabaho, mag-i-invest sa ating bansa? Wala. 3 taon, inintay ng mga Pilipino. Nada. Di po ba? Tapos ngayon, babawi kayo. Kailangan na ayusin ng gobyerno. Dahil hindi natutugunan ang inyong mga programa. Ngayon nyo lang naalala yan? Ngayon nyo lang naisip? 3 taon? Unbelievable. Di po ba? Mahinang presidente. Nangyari po ba yan sa mga nakaraang presidente? Nagkaroon po ba ng massive resignation? Malawakang pagbibitiw? Ang mga gabinete? Ang mga sekretaris? Grabe. Di po ba? Dahil nga palpak. Pagka palpak ang puno, palpak na. Nakita po namin yun eh. Dahil palpak din po ang mga gabinete, ang mga appointee. Di po ba? Pati nga ang COMELEC, kahit na hindi kasama, sa po pwedeng magbitiw dahil nga ito ay independent. Pero mukhang nakukuha rin ng mga politiko, di umano. Nakakalungkot lang po mga kabayan. Dinala lang po tayo sa ganitong panunungkulan ng 3 taon. Isinisisi niya sa kanyang mga appointee, sa kanyang mga gabinete. Samantalang unang-una siyang may problema. Unang-una siya sinusuka ng majority ng Pilipino. Unang-una. Meron kang tinatagong lihim na ayaw mo ibunyag sa mga Pilipino. Ang tingin sa'yo ng mga Pilipino ay gumagamit ka ng pulburon. Pero never mong pinatunayan na hindi ka gumagamit. Dahil ayaw mo magpa-drug test. Di po ba? Takot na takot ka. Lalo-lalo pagka hair follicle drug test. Takot na takot ka, Mr. President. Hindi po ba dapat kayo ang mag-resign? Mag-resign? Hindi nyo po kaya. Kahit po palitan nyo ng palitan yan. Kahit ilang pa pong secretary, cabinet secretary ilagay nyo riyan. Kung ganyan lang pong panunungkulan ang gagawin nyo, may karga-karga pa kayong issue ng pulburon. Ganyan din po mangyayari sa pagpapatakbo ninyo. Hindi po namin kayo nakitaan na kayo po'y magaling na presidente katulad ng dating Pangulong Duterte. Dating Pangulong Duterte, isang salita niya lang. Lahat ng kanyang programa, may direksyon. May direksyon siya. Kayo walang direksyon ang inyong panunungkulan. Walang direksyon ang inyong programa. Ang direksyon po na inyong panunungkulan ng 3 taon, direksyon ng pamumulitika at issue ng isang damukal na korupsyon. Yun po ang nakita ng mga Pilipinong direksyon ng inyong pamumulitika ng 3 taon. Ng inyong paglilingkod, politika at issue ng isang damukal na korupsyon. Di po ba? Wala kayo sa kalingkingan ng dating Pangulong Duterte sa pagiging presidente. Wala po kayo sa kalingkingan, Mr. President. Komento na inyong lingkod. Wala. Malayong malayo.
Kaya nga po naniniwala kaming mga Pilipino na kayo po, sa sinabi ni dating Pangulong Duterte na kayo po ay mahina, weak. Weak na leader, mahina. Di po ba? Nakakalungkot lang po. Pero dito po, ano lang po ito, mga kabayan? Parang ano lang po ito, parang isang pinikula. Mga tama, isang pinikula na may director, scripted. Mga kabayan, kunwari, ito parang ano lang to, para ka lang nilalaro. Para ka lang niluluko. Para ka lang binubudol muli. Kesyo aayusin ng gobyerno, magkakaroon ng massive resignation, courtesy resignation, at kung ano pa, pagbibitiw, mag-submit. Kailangan ng ayusin ng gobyerno. Maayos ba ito? Kaya ito, scripted lang po ito, di umano eh. Mag-scripted lang. Sila rin yan eh. Sila rin yan. Grupo nila yan eh. Di po ba? Grupo nila. Baka nga yan, ililipat lang yan eh. Reshuffle. Pero sila rin. At karamihan dyan, hindi naman tatanggalin. Dahil nga mahina ang presidente eh. Di po ba? Pagka mahina ang presidente, di umano, kukuha yan. Kukuha rin yan ng mga kakampi. Di po ba? At yung kukunin niya, mas matalino sa kanya. Mas matalino po sa kanya yung makinuha niya eh. Kaya nga po nagkandaleche-leche gobyerno natin. Lumaganap di umano ang laganap ang korupsyon di umano. Dahil mas matatalino sa kanya. Yun po yun eh. Kailangan kasi pag ikaw ang presidente, mas magaling ka sa kanila. Mas matalino ka sa kanila. Para mapasunod mo sila. Di po ba? Kaya nga lang, mahina po tayong presidente. Ayon kay dating Pangulong Duterte, weak. Kaya po kayang-kaya tayo nung matatalino nating mga appointee ng mga sekretary. Dahil mas matalino yata sila sa inyo. Kaya nakandaleche-leche ang ating gobyerno. Dahil unang-una pa, paano ka pagkakatiwalaan? Paano ka susundin? Kung ang iyong mga appointee may issue ka ng pulburon. Mahirap yata sumunod pagka ang commander-in-chief mo ay may issue ng pulburon. Di ba? Nakakalungkot lang. Napakarami po nito. Mahigit 20 po ito. DILG Secretary. Di mo, si John Vic Remulla, DITC Secretary, si Henry Ayuda. Grabe, MMDA Chairman, si Romando Artes, DBM Secretary, si Amena Pangandaman, DOTC Secretary Vince Sison, DMW Secretary, si Hans Kandak, si DSWD Secretary Res Gatchalian, DA, si Francisco Chu Laurel, ito nga si 20 pesos. Si DOF Secretary, si Ralph Recto, si Department of Finance. Grabe po utang natin, mga tambay. Grabe po. Si DOT Secretary Cristina Garcia Prasco. Solicitor General, ito po, matagal na po ito. Si Minardo Guevara, DOJ Secretary, nagkaproblema po ito. Sa kidnapping po yata. Si Crispin Remulla, PCO Secretary J. Ruiz. Nako, ito po yung head ni Yusek Castro. Si Claire Castro, yung PCO, nag-file na rin po ng kanilang courtesy resignation. Si Dole, Secretary, at saka si Executive Secretary Luis Bersamin. Si Benvenido Laguesma, yun po yung Dole. Yung TESDA, si Jose Benitez. Si DepEd Secretary. Si DEFD EW Secretary. DepDep o DepDep Secretary. Si Arsenio Balisacan. Si Presidential Advisor of Investment, meron nag-resign na rin, si Federico Go. DAR Secretary, Conrado Estrella III.
si DOE Secretary Rafael Lotila, saka si DepEd. Ayan, si DepEd po, DepEd Secretary po, yung dating senador po ito, si Sani Angara. Nakakalungkot po mga tambay, no? Ang nakakalungkot po rito, mga kabayan, nagkaroon po tayo ng tinatawag ng dating Pangulong Duterte na weak leader. Napakarami po. Napakarami nating nasayang panahon. Nasayang ang panahon at isang damukal na pera po ang nasayang. Mga tambay, mga programa na halos wala tayong nakita. Yung Build Better More na tinatawag. At syempre po, nasayang po ang inumpisahan ni dating Pangulong Duterte. Nasayang po. Yung kanya pong mga pagsugpo, paglaban sa korupsyon, sa mga oligarko na nagbabayad na ng mga buwis, sa mga makakaliwang grupo, sa mga drug lord, sa mga addictus, sa mga kriminal, sa mga narco-politics. Nasayang lahat po yun. Dahil nagkaroon po tayo ng leader na ganito. Lumala, bumalik po lahat. Dumami na naman lalo lahat. Lalong-lalo po ang mga korap na politiko. Hindi na po makontrol ngayon ng leader na meron tayo ngayon. Laganap po. Kaya nga po kung si Kamanong lang po ang tatanungin, dapat po, kauna-unahan po kayo, Mr. President, na mag-resign ng maayos na po ang bansa at hindi na po kami magkaroon ng ganitong klaseng panunungkulan katulad ng ginawa nyo ng 3 taon. 3 taon pa. Kung magaling kayong presidente, marami na po kayo napatunayan. Hindi po katulad niyan. Ang pinapatunayan nyo sa amin ngayon, malawakan, pagre-resign ng mga gabinete. Yan po ba ang achievement? Kailangan balasain? Nagawa, yan po ba ang trabaho nyo? Bantayan ang gabinete? Hindi po ba dapat trabaho nyo? Napakarami nyong ginagawa, kabutihan, proyekto sa amin, at pagtugon sa problema ng bansa. Di ba? Kahirapan at napakamahal na mga bilihin. Ay, nako. Yan po mga kabayan, ang napala po natin mga kabayan. Yan lang po ang napala natin. Nagkaroon po tayo ng napakahina na presidente ayon sa dating Pangulong Duterte. Dating Pangulong Duterte ang nagsasabi na nagkaroon tayo na weak, mahinang leader. At yan din po ang sinasabi ng Vice President. Meron tayo ngayong hindi marunong maging presidente. Hindi marunong maging presidente. Mahina, nakakalungkot. Maraming salamat po sa ating po mga taga-tangkilik at sa ating po mga subscribers. Thank you po sa inyo lahat. Maraming salamat po. At thank you rin po. At shoutout po sa inyo lahat at shoutout din po sa mga biyayang pinagkakaloob po ninyo. Thank you po sa mga nagbibigay po ng biyaya. Kingston 123 na Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Joe, Teodorico Erguisa Jr., Arfel Villacorta. Maraming salamat po sa biyaya. Thank you po. Ingat po kayo. Shoutout po. At ganun din po sa mga gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo lahat. At syempre po, yung dalangin at panalangin po natin na maingatan po sana ang mga Duterte, ang pamilya Duterte, lalong-lalo po ang dating Pangulong Duterte na makauwi po sa lalong mabilis sa ating bansa at ang pag-iingat po sa Vice President Sara Duterte. At tayo rin po mga kabayan, ingat-ingat din po. Mag-ingat po tayo at napakahirap na po na sitwasyon natin sa ating bansa. Nagkaroon po tayo ng mahinang leader mga kabayan. Nakakalungkot lang po. Muli po mga tambay, paalam po muna. Bye-bye. Ingat-ingat po.